Serve na natin to mga ka-expert. Yan, ito yung nagre-require ng napakaraming kanin mga ka-expert. Magluluto tayo ngayon ng binagoongan. So, lagay muna natin yung baboy. Papalambutin natin muna. Lagyan ko lang siya ng fried garlic. Para meron lang siyang lasa. Gusto kong lagyan ng paminta. Pampawala ng lansa. At saka asin. Para may lasa na siya mamaya bago natin igisa. So, haluin lang natin to. Tama ko na lang din yung kamatis para mamaya pag malambot na siya, tatanggalin natin yung mismong balat niya. Saka ko na lang siya hihiwain. Pan muna natin para lumambot yung ating baboy at saka yung ating kamatis. Iyak na rin yung ating bawang sibuyas, dalawang klase ng sili, isang siling haba at saka isang siling labuyo. Ang ginamit ko nga pala na parte ng baboy ay yung pork shoulder kasi masarap sa binagoongan yung medyo mataba para nagmamantika siya. So hindi na rin ako gagamit dito ng mantika dahil doon na lang natin siya kukunin doon sa taba ng ating baboy. Kunin na natin yung mga kamatis. Lagay lang muna natin sa isang bowl. At mamaya na natin to ilalagay ulit. Ilan natin. So medyo ipiprito ko to para mas masarap kaysa sa yung parang pinalambot lang na parang nilaga. So, konti pa bago tayo maggisa. Lagyan na natin yung sibuyas at bawang. Diyan na rin tayo magigisa. So, hindi naman kailangan maging mahirap ang pagluluto, mga ka-expert. Mamaya ko na ilalagay yung sili kasi baka masyado siyang umanghang. Ngayon naman ilalagay ko na yung tomato. Ayan, tinanggalan ko na siya ng balat. Kaya na natin siya dirigin. At pag nasangkot siya na to, lalagay ko na yung bagoong. Yan, medyo brown na yung kanyang kulay, mga ka-expert. Ilagay na natin yung bagoong. Yan, yung kamatis. Ilagay lang natin para masarap. So, lalagay na natin ngayon yung bagoong. Ang ganda ng kulay ng bagoong ko, kulay pink. So, nakatatlong kutsara lang. Kasi, ayaw naman natin na masyadong maalat. Tapos, saka lang natin ito haluin. Pag niluto yung bagoong ng konti, saka natin lalagyan ng tubig. At yun na yung magpapalambot sa kanya. So, lagay na natin yung tubig. Ayan. Huwag naman masyadong marami. Yung enough lang para lumambot yung ating baboy. Pero kung nakukulangan kayo sa tubig natin, pwede kayong magdagdag. Lagay ako ng konting suka lang mga ka-expert para pang-balance naman sa ating lasa. So, huwag muna natin hahaluin pero sabi ni Kas nila nahihilaw daw kapag bagong lagay yung suka. So, kailangan muna natin hintayin siyang kumulo. Mga ka-expert, ilalagay na natin tong sili natin. Malambot na yung baboy. Tapos papakuluan lang natin siya ng mga ilan pang minuto and ready to serve na to.
Ayan. At isa-serve na natin to. Medyo masarap yung may sauce sa binagoongan. Pero yung iba, pag nagluluto nito, tuyo lang. So, mas masarap din kung meron tayong talong, pwede natin siyang lagyan. So, at yan ang ating recipe for today. Binagoongang baboy. Yan, salamat!